Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa itong mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Magpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay ningning. May mga tao na kapag pumasok sa isang silid, parang nag-iiba yung atmosphere. Hindi dahil sila ang pinakamayaman, hindi dahil sila ang pinakamaganda, hindi dahil sila ang pinakasikat, kundi dahil may dala silang kakaibang liwanag. Kapag sila ang kasama mo, gumagaan yung pakiramdam mo. Kapag sila ang nagsalita, may pag-asang nabubuo. Kapag sila ang tumulong, nararamdaman mo ang malasakit. May mga tao ring kabaliktaran naman. Puno ng reklamo, puno ng negativity, puno ng galit, at puno ng hinanakit. At kahit hindi sila magsalita, parang nadadala nila ang dilim saan man sila pumunta. Ang tanong ngayon ay simple, ngunit napakahalaga. Ano ang dinadala natin sa buhay ng ibang tao? Ano ang dinadala mo sa buhay ng ibang tao? Liwanag ba o dilim? Pag-asa ba o panghihina ng loob? At yan ang mensaheng nais ipaunawa ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito ayon kay San Mateo. Pagkatapos niyang ipahayag yung Beatitudes kahapon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang asin ng sanlibutan. At pagkatapos, ay sinabi rin niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Napakaganda ng dalawang larawang ito, asin at ilaw. Noong panahon ni Jesus, ang asin ay napakahalaga. Hindi lamang ito pampalasa, ginagamit din ito upang mapanatili ang sariwang pagkain at pigilan ang pagkabulok o pagkasira. Kapag walang asin, nawawalan ng lasa yung pagkain. Kapag walang asin, madaling masira ang mga pagkain. At yan ang sinasabi ni Jesus tungkol sa ating buhay. Tinatawag niya tayong maging asin ng mundo. To be the salt of the earth. Ibig sabihin, tinatawag tayong magdala ng kabutihan sa isang mundong unti-unting nawawalan ng lasa ng pag-ibig. Sa panahon ngayon, marami ang nawawalan na ng pag-asa. Marami ang nawawalan na ng direksyon. Marami ang nawawalan ng pananampalataya. At sa gitna ng lahat ng ito, tinatawag tayong magbigay ng lasa. Tinatawag tayo ng Diyos magbigay ng lasa sa mundo. Ang lasa ng kabutihan, ang lasa ng awa, ang lasa ng pagpapatawad, at ang lasa ng malasakit. Ngunit hindi doon nagtapos si Jesus. Sinabi rin niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Napakaganda ng larawang ito. Kapag madilim ang isang lugar, kahit maliit na kandila, ay napakalaki na ng nagagawa nito. Hindi nito kailangang makipaglaban sa dilim. Kailangan lamang nitong magliwanag. Isang maliit na ilaw ay sapat
upang makita ang daan. Sapat upang mawala ang takot. Sapat upang magbigay ng direksyon. At hindi ba't ganoon din sa buhay? Minsan, iniisip natin na kailangan nating baguhin ang buong mundo. Kaya ba natin yun? Hindi, di ba? Pero ang hinihingi lamang ni Jesus ay maging ilaw tayo kung nasaan tayo. Sa tahanan, sa paaralan, sa opisina, sa simbahan, sa komunidad. Hindi lahat ay tatawaging mangaral sa entablado. Hindi lahat ay tatawaging mangaral sa mga pulpito. Ngunit lahat ay tinatawag na magliwanag. May mga magulang na nagiging ilaw sa kanilang mga anak. May mga guro na nagiging ilaw sa kanilang mga estudyante. May mga kaibigan na nagiging ilaw sa kanilang kapwa sa panahon ng problema. May mga ordinaryong tao na tahimik na nagiging ilaw sa buhay ng iba. At madalas, hindi nila alam kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang kabutihan. Minsan isang simpleng ngiti, isang mabuting salita, isang pakikinig, isang pagdamay. At may buhay na nababago. Ngunit may babala rin si Jesus. Sinabi niya, kung mawalan ng lasa ang asin, paano pa ito mapapaalat? Ibig sabihin, may panganib na mawala ang ating pagiging asin at ilaw. Kapag pinipili natin ang kompromiso kaysa sa katotohanan, kapag pinipili natin ang katahimikan sa harap ng kasamaan, kapag pinipili natin ang sarili kaysa pagmamahal, unti-unting nawawala ang ating ningning, ang ating liwanag. At hindi ba't ito ang isa sa pinakamalaking trahedya ng buhay? Hindi ang magkamali, kundi ang makalimutan kung sino tayo. Maraming Kristiyano ang nabubuhay na parang walang pananampalataya. Maraming tumanggap ng binyag, ngunit natatakot magpahayag ng katotohanan. Maraming may ilaw, ngunit tinatakpan ito. Dahil sa takot, dahil sa hiya, dahil sa kagustuhang makisabay sa daloy ng mundo. Ngunit malinaw ang sinabi ni Jesus, hindi itinatago ang ilaw sa ilalim ng takalan. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi dapat itinatago. Hindi upang magyabang, hindi upang magbigay, kundi upang magbigay ng liwanag. At dito, pumapasok yung pinakamagandang sinasabi ng ating ebanghelyo. Madalas kapag naririnig natin ang salitang magliwanag, iniisip natin na kailangan nating maging dakila, maging sikat, maging kilala. Kailangan nating gumawa ng malalaking bagay sa buhay. Ngunit hindi iyon ang sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama sa langit. Napansin mo ba yon? Hindi tayo ang sentro ng liwanag. Ang Diyos ang sentro. Tayo ay parang buwan lamang. Ang buwan ay walang sariling liwanag. Nagniningning lamang ito dahil sinasalamin nito ang liwanag ng araw. Ganoon din po tayo. Hindi tayo ang tinatawag upang sumikat. Tinatawag tayong sumalamin kay Kristo. Kapag nagmahal tayo, si Kristo ang nakikita. Kapag nagpatawad tayo, si Kristo ang nakikita. Kapag naglingkod tayo, si Kristo ang nakikita. At doon nagiging tunay ang ating ningning. Hindi dahil sa ating galing, kundi dahil sa kanyang presensya sa buhay natin. Kaya marahil ang pinakamahalagang tanong sa atin ngayon ay
Hindi kung gaano tayo kasikat, kundi gaano tayo sumasalamin kay Kristo. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang nakakakilala sa atin. Ang mahalaga ay kung gaano karaming tao ang nakakakita kay Kristo sa pamamagitan natin. Kaya, ngayong tayo ay nasa ordinary season, tandaan natin ang salitang ito, ningning. Tinatawag tayong magningning tulad ng buwan. Hindi ningning ng kasikatan, hindi ningning ng kayamanan, kundi ningning ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ningning ng isang pusong puno ng Diyos. At kapag si Kristo ang liwanag ng ating puso, hindi natin kailangan piliting magliwanag. Natural tayong magiging asin at ilaw ng mundo. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili at sama-samang pagnilayan natin kapag tiningnan ng mga tao ang ating buhay. Nakikita ba nila ang liwanag ni Kristo at ang lasa ng kanyang pag-ibig sa ating mga salita at gawa? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na liwanag ng mundo. Punuin mo ang aming puso ng iyong presensya upang maging ilaw kami sa gitna ng dilim at asin sa gitna ng mundong nawawala ng lasa ng pag-ibig. Naway makita ka ng iba sa pamamagitan ng aming buhay at ng aming mga gawa. Amen. Pagpalaan kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.